Mananagot ang mga kurakot. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 16, verses 19 to 31, and I read it for you. There was a rich man who was dressed in a purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, who longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. In Hades, there he was being tormented. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. He called out, "Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony in these flames." But Abraham said, "Child, remember that during your lifetime you receive your good things, and Lazarus in like manner evil things. But now he is comforted here, and you are in agony. Besides all this, between you and us a greater chasm has been fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from here to us." He said, "Then, Father, I beg you to send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. They should listen to them." He said, "No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, neither will they be convinced even if someone rises from the dead." Alam po natin ang mga kaganapan sa ating bansa. Kabi-kabilang korupsyon ang ating nababalitaan, may mga patunay, merong nasasakdal, iniimbestiga. Kung titingnan po natin, napakalaking pera ang nasayang at naibulsa na sana naibigay para sa mga proyekto ng mamamayan, para sa mga nangangailangan, para sa mga may hirap, para sa ikagaganda at ikaliligtas ng ating bansa. Ngunit ang nangyari, may iilan lamang ang nakinabang, ibinulsa, ginagastos ang pera na hindi para sa kanila. Ngayong linggong ito, mayroong paalala sa atin ng Diyos. Ang mga kurakot ay mananagot. Sa ating pong binasang ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong ang isang mayaman at ang isang mahirap na nakabalandra sa tarangkahan ng mayamang tao ay namatay. Ang mayaman ay namuhay ng mariwasa. Masasarap na pagkain, magagandang kasuotan, kayamanan, lahat ng ito'y kanyang tinamasa. Ngunit si Lazaro, kahirapan, punong-puno ng sugat sa katawan, dinidilaan pa ng aso ang kanyang mga sugat. Nung sila ay namatay, bumaligtad ang sitwasyon, sapagkat ang mayamang tao ay napunta sa Hades, sa napakainit na lugar, umaapoy na lugar. Samantalang ang mahirap na si Lazaro ay kasama ni Abraham. Ngayon, tinatamasa niya ang kaginhawaan na hindi niya naranasan nung siya ay nabubuhay. Tingnan po natin ang ating sarili. May aspeto ba o parte ng buhay natin na mapagmataas, kurakot, hindi tapat, nagkakasala,
namumuhay sa kadiliman. Kung meron pa, magbagong buhay tayo. Isang imbitasyon para sa ating lahat. May pagkakataon pa para tayo ay magbago. Hindi sa tinatakot tayo ng Ebanghelyo na mapupunta tayo sa dagatang apoy. Kung hindi, tayo ay inaanyayahan na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, sa katuruan ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, nariyan si Moises at ang mga propeta. Nariyan ang banal na kautusan at kasulatan na maaari nating maging gabay sa pamumuhay natin dito sa mundo. Panalangin tayo. Panginoong Jesucristo, gabayan niyo po kami na kami po ay mamuhay ng tama at naayon sa iyong katuruan at kasulatan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng videong ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.